Mga kawaw, ang mga aso, ang matalik na kaibigan ng tao, ay hindi lamang kilala sa kanilang walang hanggang katapatan at pagmamahal, kundi pati na rin sa kanilang iba't ibang kakayahan at talino. Sa napakaraming lahi ng aso sa mundo, mayroong mga namumukod-tangi dahil sa kanilang pambihirang katalinuhan. Ang mga asong ito ay hindi lamang mabilis matuto, kundi mayroon din silang kakayahang umunawa at tumugon sa mga komplikadong utos at sitwasyon. Kaya narito ang top 10 na matatalinong lahi ng mga aso sa mundo. Halika at pag-usapan natin. 10. Australian Cattle Dog. Ang Australian Cattle Dog ay isang matalino at masiglang lahi ng aso na pinalaki para sa pagpapastol ng mga baka sa malalawak na ranso ng Australia. Sila ay kilala sa kanilang stamina, athleticism at kakayahang magtrabaho ng mahabang oras. Ang kanilang liksi, tapang at determinasyon ay ginagawa silang mahusay na working dogs sa mahirap na kondisyon ng outback. Ang Australian Cattle Dog ay isang independent at matapang na lahi. Kailangan nila ng may-ari na consistent sa training at kayang ibigay ang kanilang mga pangangailangan para sa physical at mental stimulation. Sila ay hindi angkop para sa mga first-time dog owners dahil kailangan nila ng may-ari na may karanasan sa paghawak ng mga working dogs. Ang Australian Cattle Dog ay isang working dog na gustong-gusto ang may ginagawa. Sila ay mahusay sa mga dog sports tulad ng agility, herding, and obedience. Ang kanilang enerhiya at talino ay nangangailangan ng outlet, kaya mahalaga na sila ay mabigyan ng sapat na aktibidad at mental stimulation. Ang Australian Cattle Dog ay karaniwang may timbang na 16 to 20 kilograms at may lifespan na 12 to 16 years. Sila ay isang malusog na lahi, ngunit may ilang health concerns na dapat bantayan tulad ng progressive retinal atrophy at deafness. Mahalaga na regular silang dalhin sa veterinarian para sa check-up at para ma-monitor ang kanilang kalusugan. 9. Rottweiler. Ang Rottweiler ay isang malaking lahi ng aso na kilala sa kanilang lakas at protective instincts. Sila ay pinalaki sa Germany para sa pagpapastol ng mga baka at paghila ng mga kariton. Noong unang panahon, ginagamit sila ng mga Romano para magbantay ng mga kawan at maghatid ng mga mensahe. Ang kanilang pangalan ay hango sa bayan ng Rottweil sa Germany, kung saan sila unang nakilala. Ang Rottweiler ay matalino at madaling turuan, ngunit kailangan nila ng may-ari na may karanasan sa paghawak ng malalaking aso. Mahalaga ang maagang training at socialization para lumaki silang maayos at masunurin. Ang kanilang lakas at protective instincts ay nangangailangan ng gabay at disiplina para hindi sila maging agresibo o mapanganib. Ang Rottweiler ay isang matapat at mapagmahal na kasama, ngunit maaari rin silang maging dominant at territorial. Kailangan nila ng may-ari na kayang ipakita ang leadership at magtakda ng boundaries. Sa tamang pag-aalaga at pagmamahal, ang Rottweiler ay magiging isang matapat at mapagmahal na miyembro ng pamilya. Ang Rottweiler ay karaniwang may timbang na 36 to 61 kilograms at may lifespan na 8 to 10 years. Sila ay isang aktibong lahi na nangangailangan ng regular na ehersisyo at mental stimulation. Ang paglalakad, pagtakbo at paglalaro ay mahalaga para sa kanilang physical and mental well-being. May ilang health concerns na dapat bantayan sa lahi na ito tulad ng hip dysplasia at bloat. 8. Papillon. Ang papillon ay isang maliit na lahi ng aso na kilala sa kanilang butterfly-like ears at mapaglarong personalidad. Sila ay pinalaki sa Europe bilang companion dogs. Ang kanilang pangalan ay hango sa French word na papillon na nangangahulugang butterfly dahil sa hugis ng kanilang mga tainga. Ang papillon ay matalino at madaling turuan. Sila ay mabilis matuto ng mga bagong tricks at commands. Ang kanilang intelligence at eagerness to please ay ginagawa silang madaling sanayin at turuan ng iba't ibang tricks. Ang papillon ay isang masigla at mapaglarong lahi. Gustong-gusto nilang maglaro ng fetch at iba pang mga interactive games,
Sila ay mahilig din makipag-interact sa kanilang mga amo at gustong-gusto nilang maging sentro ng atensyon. Ang papilyon ay tumitimbang lamang ng 1.5 to 5 kilograms at may lifespan na 12 to 16 years. Sila ay isang malusog na lahi, ngunit may ilang health concerns na dapat bantayan tulad ng patellar luxation at progressive retinal atrophy. Mahalaga na regular silang dalhin sa veterinarian para sa check-up at para ma-monitor ang kanilang kalusugan. 7. Labrador Retriever. Ang Labrador Retriever ay isa sa mga pinakasikat na lahi ng aso sa buong mundo. Sila ay pinalaki sa Newfoundland, Canada para tumulong sa mga mangingisda sa pagkuha ng mga lambat at isda. Ang kanilang kakayahan sa paglalangoy at pagkuha ng mga bagay ay naging mahalagang katangian para sa trabahong ito. Ang Labrador Retriever ay kilala sa kanilang friendly at palakaibigang personalidad. Sila ay mahusay na kasama para sa mga pamilya na may mga bata at iba pang mga alagang hayop. Sila ay kilala sa kanilang gentle mouth na nangangahulugang hindi sila nangangagat ng malakas, kaya naman sila ay ligtas na kalaro ng mga bata. Ang Labrador Retriever ay matalino at madaling turuan. Sila ay gustong-gusto nilang maglaro at matuto ng mga bagong tricks. Dahil dito, madalas silang ginagamit bilang guide dogs at therapy dogs. Ang kanilang eagerness to please at kakayahang mag-focus ay ginagawa silang mahusay na working dogs. Ang Labrador Retriever ay karaniwang may timbang na 25 to 36 kilograms at may lifespan na 10 to 12 years. Sila ay isang aktibong lahi na nangangailangan ng regular na ehersisyo at mental stimulation. Ang paglalakad, pagtakbo at paglalaro ng fetch ay ilan lamang sa mga aktibidad na ma-e-enjoy nila. 6. Shetland Sheepdog. Ang Shetland Sheepdog o Sheltie ay parang maliit na bersyon ng Collie. Sila ay pinalaki sa Shetland Islands ng Scotland para sa pagpapastol ng mga tupa at ponies. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, sila ay matatalino, masigla at madaling turuan. Ang kanilang talino at liksi ay namana nila sa kanilang mga ninuno na Collie na kilala sa kahusayan sa pagpapastol. Ang Sheltie ay kilala sa kanilang mapagmahal at matapat na personalidad. Sila ay mahusay na kasama para sa mga pamilya na may mga bata at madalas silang maging Velcro dogs dahil gustong-gusto nilang nakabuntot sa kanilang mga amo. Sila ay mahilig maglaro at makipag-interact sa kanilang pamilya at madalas silang maging emosyonal kung naiiwan mag-isa ng matagal. Ang Sheltie ay isang aktibong lahi na nangangailangan ng regular na ehersisyo at mental stimulation. Sila ay alerto at mapagmasid, kaya naman sila ay mahusay na watchdogs. Ang paglalakad, pagtakbo at paglalaro sa parke ay ilan lamang sa mga aktibidad na ma-e-enjoy nila. Ang pagsali sa mga dog sports tulad ng agility at obedience ay nakakapag-stimulate din ng kanilang isip at katawan. Ang Sheltie ay may average lifespan na 12 to 14 years. Sila ay karaniwang malusog na lahi, ngunit may ilang health concerns na dapat bantayan tulad ng hip dysplasia, eye problems at skin allergies. Mahalaga na regular silang dalhin sa veterinarian para sa check-up at para ma-monitor ang kanilang kalusugan. 5. Doberman Pinscher. Ang Doberman Pinscher ay isang lahi ng aso na kilala sa kanilang tapang, athleticism at talino. Sila ay pinalaki sa Germany noong late 1800s para maging guard dogs. Ang kanilang eleganteng hitsura at mapagbantay na personalidad ay nagpapahiwatig ng kanilang lakas at kakayahan. Sila ay madalas gamitin noon para magbantay ng mga ari-arian at negosyo, at hanggang ngayon ay kilala pa rin sila bilang mahusay na guard dogs. Sa kabila ng kanilang reputasyon bilang guard dogs, ang Doberman Pinscher ay maaari ring maging mapagmahal at mapaglarong kasama. Sila ay matapat sa kanilang pamilya at protective sa mga bata.
Mahalaga lamang na sila ay masocialize ng maaga para matuto silang makisama sa iba't ibang tao at hayop. Sa tamang pag-aalaga at pagmamahal, ang Doberman ay magiging isang mapagmahal at mapaglarong miyembro ng pamilya. Ang Doberman Pinscher ay isang malakas at matalinong lahi na nangangailangan ng maagang training at socialization. Mahalaga na sila ay maturuan ng tamang asal at ma-expose sa iba't ibang tao at sitwasyon para lumaki silang maayos at masunurin. Ang obedience training at positive reinforcement ay epektibong paraan para mahubog ang kanilang ugali at mapalabas ang kanilang potensyal. Ang Doberman Pinscher ay isang aktibo at energetic na lahi. Kailangan nila ng maraming ehersisyo at mental stimulation para manatiling masaya at malusog. Sila ay natural na alerto at mapagmasid, kaya naman sila ay mahusay na guard dogs. Ang regular na paglalakad, pagtakbo at paglalaro ay mahalaga para sa kanilang physical and mental well-being. Ang mga aktibidad tulad ng agility training at tracking ay nakakapag-stimulate din ng kanilang isip at katawan. 4. Golden Retriever. Ang Golden Retriever ay pinalaki sa Scotland noong 19th century ni Lord Tweedmouth. Layunin niya na magkaroon ng isang mahusay na retriever para sa pangangaso ng mga waterfowl. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa kanilang kakayahang makuha ang mga ibon nang hindi sinisira ang mga ito. Soft mouth. Ang mga Golden Retriever ay kilala sa kanilang magiliw na ugali, katalinuhan at kagandahan. Sila ay mabilis matuto, masunurin at mahilig maglaro. Sila ay ginagamit din bilang therapy dogs at service dogs dahil sa kanilang magiliw na ugali at kakayahang tumulong sa mga tao. Ang mga Golden Retriever ay mapagmahal at mapaglarong mga aso na mahusay na kasama para sa mga pamilya na may mga bata. Sila ay nangangailangan ng maraming ehersisyo at atensyon, ngunit ang kanilang pagmamahal at katapatan ay sulit sa lahat ng pagsisikap. Ang mga Golden Retriever ay medium-sized na mga aso, kadalasang may taas na 55 to 61 centimeters at bigat na 25 to 34 kilograms. Ang kanilang lifespan ay karaniwang nasa 10 to 12 years. Ilan sa mga health issues na maaaring maranasan ng mga Golden Retriever ay hip and elbow dysplasia, cancer, and eye problems. 3. German Shepherd. Ang German Shepherd ay pinalaki sa Germany noong huling bahagi ng 19th century. Ang layunin ng pagpaparami sa kanila ay upang lumikha ng isang maraming nalalaman na working dog na may kakayahang magpastol ng mga tupa at magbantay ng mga ari-arian. Ang mga German Shepherd ay kilala sa kanilang katapangan, katapatan at talino. Sila ay mabilis matuto, masunurin at may kakayahang umunawa ng komplikadong mga utos. Dahil sa kanilang mga katangian, sila ay madalas na ginagamit bilang mga canine dogs, police dogs, military dogs, guard dogs, at search and rescue dogs. Ang mga German Shepherd ay nangangailangan ng maagang socialization at training upang lumaki silang maayos at confident. Sila ay tapat at protective sa kanilang mga pamilya, kaya naman mahalaga na sila ay ma-expose sa iba't ibang tao, hayop at sitwasyon habang sila ay bata pa. Ang mga German Shepherd ay malalaking aso, kadalasang may taas na 60 to 65 centimeters at bigat na 22 to 40 kilograms. Ang kanilang lifespan ay karaniwang nasa 9 to 13 years. Ilan sa mga health issues na maaaring maranasan ng mga German Shepherd ay hip and elbow dysplasia, bloat, and degenerative myelopathy. 2. Poodle. Pinaniniwala ang nagmula ang mga poodle sa Germany, kung saan sila ay kilala bilang pudel o caniche. Sila ay orihinal na pinalaki bilang mga water retriever, kaya naman sila ay mahusay lumangoy at may natural na soft mouth. Ang kanilang makapal at kulot na balahibo ay dating nagsisilbing proteksyon sa malamig na tubig habang nangangaso ng mga ibon. Ang mga poodle ay kilala sa kanilang hypoallergenic coat, na nangangahulugang hindi sila gaanong nalalagas
at maaaring maging magandang pagpipilian para sa mga taong may allergies. Kailangan nila ng regular na grooming upang maiwasan ang pagkagusot ng kanilang balahibo, ngunit ang kanilang coat ay hindi nangangailangan ng madalas na pagligo. Ang mga poodle ay matalino, mabilis matuto at masunurin. Sila ay mahilig maglaro, matuto ng mga tricks at sumali sa mga dog sports. Ang kanilang talino at trainability ay ginagawa silang madaling turuan at ang kanilang eagerness to please ay nagpapadali sa kanilang pakikisama. Ang mga poodle ay may 3 laki: standard, miniature at toy. Ang standard poodle ay ang pinakamalaki, habang ang toy poodle ang pinakamaliit. Ang kanilang lifespan ay karaniwang nasa 12 to 15 years. Ilan sa mga health issues na maaaring maranasan ng mga poodle ay Addison's disease, bloat, at eye problems. 1. Border Collie. Ang Border Collie ay madalas na tinuturing na pinakamatalinong lahi ng aso sa mundo. Pinalaki sila sa mabundok na rehiyon ng Scotland at Wales noong 18th century para sa pagpapastol ng mga tupa sa malalawak at mahirap na lupain. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa kanilang pinagmulan sa borders ng England at Scotland. Dahil sa kanilang trabaho, kinakailangan nilang magkaroon ng talino, tibay at kakayahang magtrabaho ng nakapag-iisa. Ang mga Border Collie ay kilala sa kanilang matinding enerhiya, focus at work drive. Sila ay mabilis matuto, masunurin at may kakayahang umunawa ng komplikadong mga utos. Ang kanilang likas na talino at kakayahang mag-focus ay ginagawa silang mahusay sa iba't ibang gawain mula sa pagpapastol hanggang sa mga dog sports tulad ng agility, obedience at frisbee. Dahil sa kanilang matinding enerhiya at work drive, kailangan ng mga Border Collie ng maraming ehersisyo at mental stimulation upang manatiling masaya at malusog. Kung hindi sila nabibigyan ng sapat na aktibidad, maaari silang maging mapanira o magkaroon ng mga problema sa pag-uugali. Ang mga Border Collie ay medium-sized na mga aso, kadalasang may taas na 48 to 56 centimeters at bigat na 14 to 20 kilograms. Ang kanilang lifespan ay karaniwang nasa 10 to 17 years. Maaaring makaranas sila ng mga health issues tulad ng hip dysplasia, epilepsy, at Collie eye anomaly. Tunay ngang kahanga-hanga ang katalinuhan ng mga asong ito. Mula sa pagpapastol ng mga tupa hanggang sa pagtulong sa mga may kapansanan, ang kanilang talino at kakayahan ay nagsisilbing patunay na sila ay hindi lamang mga alagang hayop, kundi mga katuwang sa buhay. Ngunit higit sa lahat, tandaan natin na ang bawat aso, anuman ang lahi, ay may kakayahang magbigay ng walang hanggang pagmamahal at katapatan.